Good morning. Nakaalis na si JV kaninang maga. Mga 7:30 yata hinatid namin ni Jeron sa sakayan. Tapos ngayon nasa Alabang na raw siya. And hindi na ako nakapag-closing ng vlog kahapon. Sorry, pagod na. Ngayon naman magluluto tayo ng something for lunch. Meat corned beef na lalagyan ng pechay. Ayan. Pechay. Hindi kami nakapamalengke. Kaya kung ano lang meron, yun na lang luto ko. So, nag-iwan ako ng bawang, sibuyas, kamatis, tapos may sili. O nga pala, grabe yung naging baha sa Metro Manila tsaka sa mga karating na provinces. Si mama nga nag-message, ang lalim daw ng baha doon. Inakyat nila yung mga gamit sa second floor. Maswerte kami dito sa Candelaria kasi hindi kami binabaha dito. Tapos doon sa Rizal, Laguna, mataas din yung lugar namin doon, hindi rin binabaha. Tsaka nung naghahanap talaga kaming bahay, yun talaga yung, at saka lupa. Yun yung una naming sinugurado na hindi bumabaha. Tapos yung lupa ba prone to landslide, mga ganyan. Tsaka yung bulkan. Although malapit kami dito sa bulkan, hindi naman siya yung super active eh. Anyway, magluto na muna ako. Kasama si Angelo. May check-up kasi siya mamaya eh. Kaya yan, sinama namin. Nakapasok na si Jello sa bahay. Kamusta naman? Anong tingin mo sa bahay natin, Jewo? Pogi naman yan. Hindi ka nila makita. Hello po. Siya anong malapit? Konting update lang sa bahay. May nakausap kaming gagawa ng bubong. Diba sabi ko sa inyo, hindi muna namin papagawa yung bubong sa garahe. Pero ngayon mapapagawa na namin kasi mura lang yung quote sa amin. Kasi sobrang mura, mga siguro 20% lang ng quote sa amin sa iba. So kung 100,000 sa iba, 20k lang sa kanya, parang gano'n. Pero hindi gano'n yung price ha. Sine-sample ko lang sa inyo na gano'n yung difference nila. Ayun. So sana okay naman yung gawa, balitaan ko. Taga dito lang din kasi yun sa Nagcarlan, kakaming bayan lang na. Tsaka usually pag DIY talaga mas mura. Kaya hindi na namin kaya yung doon pa sa aming engineer, medyo mataas ang presyo. So pa DIY na lang namin yun. Pero sana maganda naman yun. Tapos tinan mo yung insulation ng sasakyan natin. Mas maganda pa kaysa sa insulation sa bahay. Hindi ko masyadong rinig yung magbibideo ko eh. Samantalang dun sa loob ng bahay namin, rinig na rinig niya yung magbibideo. Yan, medyo stressed kami. Kasi ang nipis no...
nilagay na glass sa bintana. Hindi maganda yung pagkagawa. Pati Hindi naman kasalanan nung builder namin yun. Doon yun sa inorderan ng bintana kasi ang nipis mong glass. Pero upgraded na daw yun sa lagay na yun. Oo, So parang na yun. Nagdagdag pa kami doon para mas kapalan. Pero parang wala namang. Tapos yung mga screen na ginamit, Sobrang nipis. mga low quality, yung sa San Miguel nun pag nagpapa-repair kami dahil nga nasisira ng mga pets, maganda, matagal bago masira. Tapos yung sa bintana, kahit yung sa bintana, hindi yun pinapalitan kasi okay naman. Ilang taon na yun sa San Miguel. Yung screen ng bintana, may mga screen pero makapal. Ito, sinasabihan pa ako ng trabahador na gano'n daw talaga. Sabi ko, makapal nga yun. Tsaka may iba-ibang Quality ng screen. nipis at kapal talaga yung screen. So yun parang pag hinangin, alam mo yung parang pag malakas na bugso ng hangin, tapos bukas yung awning, feeling ko mayuyupi siya. Parang ganun kami hindi katiwala. Although So, madali lang naman palitan yung screen just in case. Oo, pero yung bintana talaga, feeling ko glass. eventually pag may ipon tayo, papaprepare sa tayong papalitan at hindi mo maramdaman yung insulation. Particular pa naman kami dun. Na dapat medyo maayos, kahit kalahati decente. man lang nung sound mawala. Hindi. Pag binuksan mo, sinara mo, ganun pa rin. Sobrang baba. May babawasan pero hindi mo mararamdaman. Binipintasan namin yung sa first part. Sorry sa kung may taga first part sa inyo kasi nung pumunta kami dun, ang pangit din ng insulation ng mga yung stock lang, yung gawa lang na yung pala ganun din mapupunta sa kailangan namin mag-withdraw at gagawa ng kasulatan para sa bubong. ang tawag doon, Sa trellis. Ayun, Ay, so at stressful. least, kasi yung gumawa ng bintana namin yan, inisip namin baka pwedeng para hindi mabasa yung mga door na wood, maglagay na lang ng aluminum door. Aba, 15 mil lang isa. May pull up na screen. Oo. Tapos 15 mil lang isa, apat yun. So 60,000. Alam niyo ba yung gawa, Diyos ko? Yung quote sa amin sa pagpapabubong kalahati, halos konting lagpas lang sa kalahati. So, may bubong na yung parking, yung harap, yung gilid. Mas mura pa rin kaysa doon sa pinto. Nakaka-stress magpagawa ng bahay. Pagpatapos na, yun. Ngayon kami na-stress at yun, medyo totoo lang disappointed. Anyway, at wala na rin kami pera. Ayun din. Kaya naghahanap kami ng ways para makatipid. Oo. Kaso kailangan Noong una upgrade kami ng upgrade. Sige, upgrade yung glass ng bintana kasi importante eh. Diyos ko, wala rin yun. pala. Di sana hindi lang nag-upgrade. Nagre-reklamo ako sa engineer namin. I don't know, magawa ng paraan. Pero pangit eh. Taga dito pa man din sa Rizal yung gumagawa. Wala naman, gusto din naman namin tumulong. Sige nga, support local. Sobra kami pa ba? Pero doon naman tayo sa maganda. Tapos yung jealousy, quality. hindi pa natitirahan si Rana. So papalitan naman daw. Pero yung screen ng bintana, hindi pa natitirahan. May butas na. Yung screen na parang pang-enclose, tupi na. Ay, wala pa nga nakatira yung si Rana. anyway, yun. Dami namin hinaing. So, lunch muna kami sa Veggiam pa rin. Gluten tocino. Tsaka tofu. May mahal tocino rin. Tapos, sotang order ako ng frozen siopaw kasi masarap to. Sarap siopaw nila. Kain. Inaanto ka na. Tulog yun. Nasa bahay na kami. Hindi na pala ako nakapag-vlog kanina kasi sumama yung pakiramdam ko. Ngayon lang medyo bumuti-buti nung patulog na. Naglalatag pa rin ako dito sa lapag. Katabi ko si Bebegay. Yan ang aming masakit kasi sa likod yung kutso namin. So, mas gusto ko dito sa lapag. Pero pag nandun na sa Rizal, may bago kaming kama, Emma. So, yun. Saka na lang ulit matutulog sa kama pag nandun na. Sana matapos na yung bahay para makalipat kami. Pahinga na rin kasi nga hindi pa ganun ka-okay yung pakiramdam ko.
Good night, baby girl. Mag-good night ka na sa kanila. Huh?